Ang sinasabi pong come to me, ito po ay hindi ka tinatawag sa relihiyon. Sa pagkakasabi ng Panginoon Jesus, God is not calling you to be a member of this church. Hindi po ito isang pagtawag na maging membro ka ng isang relihiyon. Amen po ba? Kundi ito po ay pagtawag para ikaw ay magkaroon ng bagong relasyon. Amen po ba? Hindi relihiyon, kundi relasyon sa Panginoong Jesus. Amen. Are you in relationship with the Lord Jesus Christ today? I don't hear you. I don't hear you. Are you in relationship with the Lord Jesus Christ? Hallelujah. I need you to respond. Amen po ba? Because I am, hallelujah, in relationship with my Lord and my Savior, who died on the cross, who was buried, who was laid down, hallelujah, in the grave, and after 3 days, He was risen from the dead. I am in relationship with that person, that man called Jesus. Hello? Amen. That's why, my beloved brethren, ang sinasabi niya po dito, kapag lumapit ka sa Panginoon, hallelujah, ano po sabi niya doon? Susunod po doon, hallelujah. Ginawa ko kasing Tagalog yan kaya hindi ko na naintindihan. Amen. Hallelujah. Sabi niya doon, weary, dalawang word sabi niya doon, weary means worn out through continual toil. Burdened, you are overloaded with weights not designed for you to carry. Marami sa atin ang may mga daladalang kabigatan. Ano mang kabigatan ang daladala mo ngayon? Only you can answer that. Hello? Maybe a lot of us, you are carrying a heavy load of financial obligation. Marami po tayong mga obligasyon sa Pilipinas. Tawag dito, tawag doon. Uncle, auntie, mama, please send me money. I want to go to SM Lawag. I want to go shopping, amen. Gusto kong may babayaran ulit ako. So ngayon ikaw, may binabayaran ka pang mga bahay, may binabayaran ka pang mga insurance, may binabayaran ka pang mga mga obligation. Anong gagawin mo? May full-time ka nga. Gusto mo pa ng part-time. Hindi lamang part-time, you want a side job. Ano pa yung side job? You want an overtime, amen. You want a back job. Ay, wala may back job ba? Hello? Wala po, di po ba? Siguro pag ako ay isang senador, maybe, if people will come to me, pag siguro lapit kayo, oh sir, I will pass this bill. Bill that will add one more day for us to work. Kung merong pang 8 araw, gusto niyo po bang magtrabaho pa? Hello? No? No, sir. Yes, sige. Lalo na pag yung overtime ngayon, kay papasa po ni President Trump, di ba? Sabi niya, ang overtime, wala na siyang tax. Totoo ba yun? Nangyari na po ba? Palala natin pag pumunta si Mr. Trump. Amen po ba? Hallelujah. But you know, my beloved brethren, may kanya-kanya po tayong mga kabigatan na dala-dala po natin. Amen po ba? Who among you are exempted or you don't have burden that you are carrying today? Itaas nga po ninyo yung mga kamay kung wala kang kabigatan na dala-dala mo. Lahat po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Ako din po, marami po akong mga kabigatan, marami po akong dala-dala, marami po akong mga bagay. If I am not a believer of Jesus, and if I will not depend on His Word, if I will not live by faith, maybe I am not standing anymore in front of you. But my God is alive and active in my life. That's why I can do all things through Christ Jesus who empowers me within. Amen po ba? Hallelujah. That is the God that I serve because He is alive. My God that I serve is not dead. My God is alive. Is your God dead? Parang patay kasi ayun na. Is your God dead? Is your God dead? No, my God, our God is alive. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Okay, praise God. Sabi niya po dito, yung pong word na come to me, ay sabi niya po doon, kapag lumapit ka, bibitawan mong lahat ng ibang pinagkukunan mo ng kapahingahan. Pera, posisyon, o reputasyon. Maraming mga tao, ang mga mayayaman, they have anchored their faith on their wealth. Amen po ba? They have anchored their faith on what they have in their properties. Marami po mga millions in the bank. Pero, ang isang balita, kung kilala po ninyo ang mga kilalang mga bilyonaryo, sino po yung makilala yung bilyonaryo? Kilala nyo yun. Palagi kayong pumupunta sa kanya. Every day, hinahawakan mo at nag-check ka ng cellphone mo. Siya yung may-ari ng Facebook. Siya yung may-ari ng Meta. Anong pangalan po niya? Mark Zuckerberg. Amen. Amen. Mamaya na yon. Amen. Don't you know, si paring Mark, ay isa rin po siyang, may bahay din po siya dito sa Kauai. Di po ba? Hello? Siya po yung nagbibuild po siya ng isang bunker. Bunker na ibig sabihin, ito po'y property na mabibuild po siya sa ilalim ng lupa. Bakit? Nag-alala siya for the doomsday that is coming. He is worried about the World War III that will erupt. At doon po siya pupunta kaagad na magtatago sa ilalim ng lupa. Even in Maui, si Maring Oprah, si Maring Oprah Winfrey, meron din po siyang sekretong bahay po doon sa Maui. Kilala po natin yung pong mga caretaker po niya doon. Because I am meron po tayong church po doon, maliit po lang po na church. At sinabi po nilang, I am a maintenance on that house of Oprah Winfrey. At malaki yung kanyang bahay. Meron pa pong sekretong lagusan doon po sa ilalim po ng lupa. Why these people who are billionaires, they are scared of the future? Because they don't have a perfect relationship with our Lord and our Savior. Amen po ba? But those who hope in the Lord, those faith who have founded in our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, you will not worry, you will not be, hindi ka matatakot, you will not fear of anything because you are living by faith. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. We are always fixing the eyes of our faith to the author and perfecter of our faith. His name is Jesus. That's why, my beloved brethren, sabi ng Panginoon, kailangan mong i-develop ang inyong relationship sa Panginoon. Kailangan mong, huwag mong i-develop ang inyo pong relihiyon o nandun po na, sabi ng iba, sabi nila, I am now a member of this religion. Pagpasok ko sa pintuan na ito, ako'y ligtas na. Kilala niyo yun? Hello? Sabi po nila, pumasok ka sa aming pintuan ng aming church at siguradong maliligtas ka. Religion cannot save you. Only your personal relationship with our Lord and Savior. Sabi ng Panginoon Jesus sa Revelation chapter 3 verse 28 po ata yon, sabi niya doon, ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Sino man ang magpapasok sa akin at buksan niya ang pintuan, ako'y papasok sa kanya at hahayo at mananahan sa kanyang buhay. Kung pinapasok mo ang Panginoon Hesus sa buhay mo, kailangan huwag mo nang hayaan, huwag mo nang paalisin ang Panginoon Hesus sapagkat si Jesus, kay Jesus lamang ang buhay at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sapagkat mahal na mahal po tayo ng Panginoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but will have eternal life. I believe that word. I made Jesus as my Lord and my Savior. That's why I have an eternal life. Amen po ba? Mamatay man po ako sa mundong ito, kung ako man po ay
mamatay sa oras pang ito, I know and believe that I will be with Jesus forever and ever because I made Him as my Lord and my Savior. Amen po ba? Hindi ka ba natatakot, Brother Jen, na sasabihin yan? Hindi ako natatakot kasi alam ko, bubuhayin ako ng Panginoong Hesus sa mamamagitan ng Kanyang Holy Spirit. Amen po ba? The resurrection power that raised Jesus from the dead. At nandyan din po ang aking asawa, si Pastor Abby. Alam ko, God has commanded her, given her that authority to raise the dead. Amen po ba? Hallelujah. That's why, my beloved brethren, huwag kang matakot. Amen po ba? Hallelujah. Sabi niya doon, anak, lumapit ka na. Huwag ka nang magtago. Kailangan na pagka i-develop mo ang relationship sa Panginoon. Sometimes, a lot of people, sila po'y minsan, nagkakaroon ng pagsubok, nagkaroon po ng mga pangailangan, at nandun po na sila po'y ay lumalapit sa Panginoon. But you know, God is so merciful to us. God is so loving to us. Naintindihan po niya ang ating mga sitwasyon. That's why I told you, this word of the Lord, come to me all you are labor and heavy laden, and I will give you rest. Kung ikaw man po ay naging busy, ikaw man po ay nandoon pong ay nabibigatan at hindi mo wala ka ng time na pumunta sa Panginoon, kailangan mong isipin, mahal na mahal ka ng Panginoon. What you need is that you have to come to Him with gentleness, with humility. Amen po ba? Hallelujah. That's why, my beloved brethren, ang Panginoong Hesus po, sabi niya doon, huwag mo nang buhatin mag-isa ang iyong kabigatan. Hallelujah. Meron ba dyan? Amen. Hallelujah. Praise God. When you come to Him, sabi niya doon, you step into the atmosphere where yokes break, demons flee, and souls are restored. Marami sa atin kasi, marami pong kabigatan. Ang mga iba, even though, sabi ng Panginoon, tayo po, hallelujah, ay, pakihanap ng atin yung pong meaning po ng yoke. Kasi yun po yung pangalawa ko pong ngayon. Amen po ba? Can you help me po? Amen. Praise God. Sa ating pong pangalawa, sabi niya doon, hallelujah, take my yoke. Ito po'y panyaya sa pagsunod at pagsama sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Before dyan, meron po siyang sabi ko doon, take my yoke. Ano po yung sabihin po noon? Sabi niya doon, take my yoke upon me. Take my yoke upon you. Sabi niya doon, for my yoke is easy and my burden is light. Amen. Ito po invitation in submission and kingdom partnership. Hallelujah. Ano po yung pangalan nito? Ito'y pamatok. Pamatok. Amen po ba? Pasanin ninyo ang aking pamatok. And the next slide, ano yung pamatok? Amen. Ano po ba yung parang, meron pa yan sa Ilocano? Sino po yung mga Ilocano dito? Ilocano na Brother Erwin, alam mo yon? Yung pamatok, yung ipakita nyo nga po niya yung slide, yung pang slide. Yan. Sino po sa atin ang nakakita na ng ganyan? Kuya Carlito, Tatay Pepito. Sangol. Sangol. Amen? Sangol. Hallelujah. Nakikita nyo ito? Parehas na parehas. Amen po ba? Meron po siyang ganyan. At nilagay po siya sa dalawang animals, o ano doon, para po magsama po sila. Amen. Ang ano na po ito, halimbawa yung dalawang baka, pag sabi nung owner ng mga baka, dalawa sila maglalakad, pupunta sila sa right. Kasi meron po silang sangol or pamatok or yoke. Pag pupunta sa right, kailangan sumunod ang kanyang katabi. Amen po ba? Kasi kung pupunta sa right at yung isa ay ayaw niya, pupunta sa left, makakarating kaya sila sa pupuntahan nila? Hindi. Amen po ba? They are against it. Di po ba? Halal, hindi sila baka patulan pa sila ng may-ari, baka pangalan ito, yung pong iwiwip silang dalawa. Amen po ba? That's why the Lord, many people in our days, hanggang ngayon, ito po yung sinasabi ng Panginoon Jesus, take my yoke upon you.
Pero marami pong tumanggap kay Jesus as the Lord and their Savior at alam nila, sinasabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ng benefits of Calvary, na nandun po sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ng mga sakit at karamdaman ng iyong katawan. Ito'y aking pinasan sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sa kanyang mga latay, ang lahat ng sakit karamdaman ng ating mga katawan, lahat po ay naipako sa krus. That's why the Lord Jesus died on the cross for you. And by His stripes, we are healed. Amen. Ang gusto ng Panginoon, when we come to Him in relationship, we must accept, we must acknowledge that divine exchange that the Lord had given to you and to me. Take my yoke upon me, take my yoke upon you, sabi ng Panginoon. Pero ang isang masakit po sa puso ng Panginoon isipin sa atin, nakikita po niya, marami mga Christians, they don't really, totally depend upon the benefits of Calvary. Marami sa atin, makakaranas ka ng sakit karamdaman. Kung may high blood ka, ano yung una mong naiisip? Yung gamot mo, na inumin mo. Amen po ba? Hello? Ano yung naisip mong gagawin? Oh, I am chest pain. Ilagay niyo ako, dalhin niyo, tumawag kayo ng 911. Dalhin niyo ako sa urgent care. Di ba ganun po yung ginagawa natin? Minsan sinasabi po natin, Yahweh manifest in us. Rapha. Rapha means Jehovah our healer. Pero minsan, it is only by our lips, but in our hearts, we don't acknowledge Him as our healer. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, and you will acknowledge Him as your healer, kailangan manampalataya ka that God will heal you, whatever the sickness and disease that you are carrying. Amen po ba? Kahit sabihin ng doktor, sabi niya ng diagnosis ng doktor, you only have 6 months to live. If you have that faith in the Lord Jesus, you will not believe the diagnosis of the doctor because Jesus is your healer. Jesus is your deliverer. Amen po ba? Hallelujah. Sabi na po natin, Jireh. What is Jireh? Jehovah our provider. Sabi ng Panginoon Jesus, I will supply all your needs according to the glorious riches in Christ Jesus. Amen. Pero minsan, pag dumadating na po yung pagsubok, nalilimutan na po natin lumapit sa Kanya. Nalilimutan na po natin na Siya ang provider ng ating mga buhay. Amen po ba? You need faith to believe. That's why if you will put your ears to the Word of God, your faith will be developed through hearing and hearing the Word of God. Amen po ba? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Hallelujah. Where does faith come from? What is the faith of the natural man? Magkakaroon po tayo. Amen. Tama po yun. To see is to believe. Ang faith po ng natural na tao na hindi naniniwala sa Diyos, it is based on 5 things. Nakuha po ba ninyo? Makalimutan nyo man po ako, wag lang ito. Hallelujah. Ang 5 natural things where the faith of man, those who don't believe to Jesus, it is based on 5 things. 5 natural senses. Eyes for seeing. Ears through hearing. Nose by smelling. Ano pa? Tongue to tasting. Ano pa? Touch, feeling. Amen po ba? If you will not see, you will not believe. Amen po ba? If you will not hear, you will not believe. Amen. If you will not taste, that is the, sabihin mo, ang sarap naman. Pag hindi mo po na natitikman,
hindi ka maniniwalang ito'y luto ng binan mo. Di ba? Hello? Kasi yung luto ng misis mo ay paulit-ulit na lang. Gusto mo? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pasensya na po kayo ha. Sabi po ni Pastor Abby, kasi masyado ka nagtuturo ng malakas, sabi niya ganun. Eh, sabi ko, yun ang gusto ko eh. Hindi ko na-express pag hindi malakas ang boses ko. Amen. Para po magigising yung natutulog ngayon. Tingnan mo nga yung right and left mo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. That's why, my beloved brethren, kailangan ang pananampalataya po natin ay hindi nakabase sa 5 senses. Kailangan ang pananampalataya po natin ay nakabase doon sa hindi po natin nakikita. Faith, what is that one? Faith is the substance of things hoped for. Hebrews 11 verse 1. Can you open that one? Amen. Hebrews chapter 11 verse 1. Amen. Praise God. Brother Jason, pakisabi nga kay Pastor Rabi. Siya na po yung mag-ano mamaya. Amen. Rescue niya ako. Okay, sabi niya po doon, Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what, praise God. Sabi niya doon, ang faith daw, it is the substance ng isang bagay na maniniwala ka na nandyan kahit hindi mo pa nakikita. Amen po ba? Sino sa atin ang maniniwala na kahit hindi mo pa siya na nakakasalamuha, ay ang presidente natin ay si Trump. Sino sa atin nakakita na pa kay President Trump? Nakita mo lang sa TV. Amen po ba? Maniniwala ka kaya? Hindi kaya siya puppet? Hindi kaya siya AI? Di po ba? Pag alam mo yung AI, na yung ginagawa nilang video, sometimes, yung matanda na yung palaging sumisigaw, nakikita nyo yun? Di ba? Nakikita nyo sa Facebook yun? Yung magbago na kayo, magbayad na kayo ng mga utang nyo. Sino niniwala siya ay totoo? Totoo kaya siya? Hindi siya totoo. Amen po ba? That's why many people believe that, but it is not true. Amen po ba? That's why, my beloved brethren, ang faith ng ibang mga tao ay, ang alam po nila, hallelujah, na ang isang bagay, hanggang hindi po nila natatouch, hanggang hindi nila nakakasalamuha, hindi sila maniniwala. Amen. Kaya kailangan mga kapatid, that your faith must be built up, must be developed by hearing and hearing the Word of God. Amen po ba? Sino na po nakakita sa Panginoong Hesus? Sino na po nakakita kay Holy Spirit? Hindi po kayo maniniwala kasi hindi po niya nakikita. But the Holy Spirit will prove to you that Jesus is alive. Amen po ba? Paano mo napaprove, Brother Jen? I can feel Him from the top of my head to the bottom of my heart hanggang sa aking pong mga paa. Nararamdaman ko ang kilabot ng presensya ng Panginoon na ang Panginoon Jesus ay buhay na buhay. Amen po ba? Nararamdaman mo ba yan sa buhay mo? Hallelujah. Sino po naniniwala ang Panginoon Jesus ay buhay na buhay? Mapalakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi niya dito, kailangan daw po na tumigil ka na sa paglalaban sa direksyon ng Panginoon sa buhay mo. Tumigil ka na sa kaiisip ng inyong ikabubuhay. Kailangan po ibigay mo yung pagsuko mong tunay sa Kanya. Amen po ba? You must give your total surrender to Him. Because the Lord says, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. The Lord says, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope and a future. Nagbakasyon ka man sa Pilipinas, nag-resign ka sa trabaho mo.
problema mo ngayon? Anong ibabayad mo sa mga ganitong mga bills mo? If you believe that God is alive in your life, you will not worry because God is your provider. Bibigyan ka pa ng mas magandang trabaho, mas mataas na sahod. Pagpunta mo, pagbalik mo, manampalataya ka lamang sa Panginoon Jesus na bibigay, nagpapabay sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. Huwag kang matatakot. Amen po ba? Stop thinking for your own needs. Start to believe of the God of His impossible things. Amen po ba? Believe in the Lord Jesus. He's a miracle working God that I believe. I put my faith. Amen po ba? Hallelujah. What is miracle? Do you need miracle in your life? Do you need miracle in your finances? What is miracle, Brother Jen? Baka sabihin nyo, ano ba yung miracle? Miracle is the divine intervention of God to the impossibilities of man. Ulitin ko po. Miracle is the divine intervention of God to man's impossibilities. Imposible bang mga bagay na isipin mong hindi kaya, na isipin mo, doon po kikilos ang Panginoon, nakikilos sa anumang pong imposibleng bagay sa buhay mo, ito'y magiging posible. Manampalataya ka lamang sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Huwag kang itigil mo na yung pananampalataya mo sa sarili mo. Kailangan believe by faith. Amen. Hallelujah. Sabi lang po dito, sumabay ka sa Kanyang bilis. Bitawan mo ang independence. Pumasok ka sa kingdom partnership sa Panginoon. Amen. The Lord wanted you. Yung sinasabi pong yoke, the Lord's revelation today to us is that we must partner with Him in all what we do. We must partner with Him in all areas of our lives. In your finances, kung gusto mong ikaw, hallelujah, ay gumanda ang buhay mo, ikaw ay magiging sagana sa buhay mo, hallelujah, you must partner with Him. Do your part. Give your tithes and offering to the Lord. Amen po ba? Do not be stingy in giving. In giving your tithes and offering to the Lord. You must be generous in giving to the Lord. Amen po ba? Sino po sa atin dito ang nakaranas na may mga anak na maliit pa lamang po siya ay tinuturuan na po natin sila ng close, open, close, open, close, open. Diba yun pag sa Pilipinas ka? Yung mga baby po natin, anong tinuturo po natin una sa mga nanay? Di ba yung kamay nila ginaganon? Close, open, close, open. Di ba yung kamay nila napakadali lang sumunod? Amen po ba? Hello? Pero bakit kaya pag tumanda na po tayo, yung hanggang kayo nakakaano na po tayo ng mga maraming blessing. Sabihin natin minsan, ang hirap po ng buksan. Parang nanginginig na. Amen po ba? Gusto mo na lamang po na puro close. Di ba? It's better to receive than to give. Yun na po yung naging motto po natin. Amen po ba? Hello? Totoo po ba yun? Sabi nila ang mga Ilocano, you are stingy. Ikaw ay kuripot. That is a big mistake, I told my coworkers. Amen po ba? Ang mga Ilocano, hindi stingy. Marunong lamang tayo mag-save. Amen po ba? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Parang humihina yung boses. Palagpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Panginoon na kailangan po natin, ako ay yung pong sangol ng Panginoon, yung pong pamatok ng Panginoon, kailangan we must put on the yoke of the Lord Jesus in our faith. Amen po ba? Pag meron kang naramdaman sa katawan mo na high blood or something like there is chest pain, hallelujah, in the name of Jesus, gamitin mo yung power na binigyan ng Diyos sa buhay mo. I rebuke the spirit of pain, chest pain, come out in my body. I am the temple of the Holy Spirit. You don't have any legal right in my body. Because I am the temple of the Holy Spirit. Sabihin mo po yun. Amen po ba? Hindi yung, may chest pain ako, tumawag ka ng doktor. Yun pala ang problema. Acid ka lang, acid reflux lang. Amen po ba?
Kaya pumunta ka ng doktor, inoperahan ka ngayon. Beware of that. Amen po ba? Hallelujah. Huwag po tayong masyadong mag-rely sa mga sinasabi ng doktor. Gusto mo bang pagpraktisan ng katawan mo? Hello? Be wise. Amen po ba? Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pangatlo po, malapit ako matapos. Amen. Sabi niya doon, take my yoke upon you and learn from me. Amen po ba? Hallelujah. Sabi niya doon, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi ka lang binibigyan ni Jesus ng kapahingahan, binibigyan niya tayo ng new identity. Hallelujah. Ang matuto sa Kanya ay hindi lamang information, kundi impartation upang tayo hubugin sa Kanyang wangis. Sabi mo yon? Sabi niya doon, hallelujah. Jesus does not just offer rest. He offers reformation. Amen po ba? He does not merely remove your burdens. He revealed your identity. A lot of Christians, they have identity crisis. Marami sa kanila ang mga tumanggap kay Jesus, but still in their personal lives, they are weak. They don't know their real identity. They profess as Christians, but in reality, they don't have. Amen po ba? Hindi po nila sinasabuhay na sila po'y mga anak ng Diyos. John 1:12 po rin sinabi doon, but whosoever receive and believe His name, He gave them the right to become children of the living God. Pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya sa iyong mga buhay, and you confess Jesus as your Lord and Savior, God gave you the legal right, legal identity to be called children of the living God. Amen po ba? Hindi ka lamang pinimigyan ng identity. Your name, my name, is written in the book of life of the Lamb. Amen po ba? Pag na-born again ka, ang pangalan mo, tandaan mo, ang pangalan ko, Jenimar Corpus. My name is written, registered in the book of life of the Lamb in heaven. Amen po ba? Ang tanong ko, sigurado ka ba ng pangalan mo ay nakalista sa langit o nakalista doon sa baba? Hello? Hello? Maybe you have identity crisis. Amen po ba? My beloved brethren, you must be sure where your name is registered on. Amen po ba? Marami sa atin, kaya nga po si President Trump, he is so tough na hanapin ang mga identity, tunay na identity ng mga permanent resident ng Amerika at mga US citizen ng Amerika. Kasi nga po, maraming pong mga pumasok sa Amerika na hindi po binigay ang tamang mga information. Marami pong pumasok na nanggaling po sa di natin alam. Amen po ba? That's why he is putting that bill. Nandun po na napaka-tough po nila ngayon. Pero sabi ko nga, if you know that you have what they call acquired your real identity, na permanent ka or US citizen ka, walang pag-alala sa puso mo na pumunta na magbakasyon sa Pilipinas. Amen po ba? Hello? Amen po ba? Napaka-sensitive yung situation na yan, di ba? Kaya marami sa inyo natatakot kayong umuwi ng Pilipinas. Hello? Huwag kang matatakot sapagkat anak ka ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. I have 3 citizenship in my life. I am a Filipino citizen by blood. By nature. Amen po ba? Because I was born in the Philippines. Amen po ba? But when I came here and given the privilege, I am now a citizen
of the United States of America. God promoted me on that stature, on that condition. Amen po ba? From a third world country to the first world country. And the anointing of the Lord is in my life. Promotion, increase in my personal life. Amen po ba? But when I have Jesus in my life, my Lord and my Savior, I am not only a Filipino citizen, a U.S. citizen, but a heavenly citizen. Are you also with the same situation like me? Hello? Hello? Amen. Ano mang mangyari, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ang tanong ko, where is your third citizenship nakalagay? In heaven or doon po sa hell? Hello? Kailangan sigurado ka. Amen po ba? Pumalakpak nga po ang mga sigurado. Amen. Praise God. Hallelujah. That's why sabi ng Panginoon, we must know our identity. That's why the Lord is saying, learn from me. God wanted to transform you. God wanted to rebuild again a new identity in Christ. Therefore, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old thing has gone, the new things has come. Amen po ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Pag ikaw ay binago na ng Panginoon, at nandun pong lahat ng mga bagay na matay na, nandun na sa grave, don't let your life na bumalik ka ulit doon sa dati mong buhay, sapagkat ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Ang mga iba, they have now their new identity, but they have the tendency na ukayin pa yung kanilang mga dating buhay. That's why sometimes umaalingasaw yung baho ng nakaraan. Don't let your life to be contaminated by the information by this world. Kailangan po, you must have a true transformation of your life. Surrender your life to the Lord. Amen po ba? Not information, but impartation of the Lord. Hallelujah, na gusto niyang baguhin sa buhay po natin. That's why nobody is perfect, but the Lord will change us from glory to glory to glory to glory. Amen po ba? Ang bawat isa sa atin ay meron po tayong mga story in life. Amen po ba? Meron po ba kayong mga life story to share to the Lord? Ako po dati po akong mga bagay pong marami pong mga minsan nire-regret ko sa buhay ko po nangyayari. Because I am just a person. Amen po ba? I am not perfect. But when I come to know the Lord in my life, I surrendered, I repented of all those sins. Now I am a new creation in Christ. Amen. That's why you must know your identity in Christ. You must know whom you serve. Amen. Hallelujah. That's why, my beloved, brethren, sabi niya doon, hindi mo kayang buhatin ang glory ng Panginoon kung puno ka ng sarili. Kailangan pong i-give up mo ang sarili mong buhay. Do not be selfish. Give your life to the Lord. Amen po ba? Hallelujah. And number 4, lastly po, sabi niya doon, when you surrender your life to the Lord, you will find rest for your souls. If you take the yoke of the Lord upon your life, you will find rest for your soul. Ito po'y gantimpala ng buong pagsuko po natin sa Panginoon. And you shall find rest unto the Lord. At makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sabi na dito, ang tunay na kapahingahan ay hindi kawalan ng problema, kundi presensya ng Panginoon sa gitna ng gyera. Ito ay inner peace sa gitna ng gulo, victory habang lumalaban pa tayo. Sino pong nanonood po ng mga war movies? Sino pong nanonood po ng yung pelikula na may yung mga gyera? Ano po yung napapansin po ninyo sa isang gyera?
Sino po yung naglilid sa isang giyera, sa isang war? Alam mo, naglalaban pong German and US. Sa mga army of Germany, Germans, who are the leader in that certain army? Sino po naglilid po doon? Is the sergeant or the general? Ang general, pag general po siya of the army, saan po siya nakapesto? Nandun lang baba siya, opisina. Pag may laban, dapat nagbabarilan na sila, saan nakapesto ang general? In the middle. ayaw pumunta doon sa harapan, di ba? Kasi siya mamamatay una. Amen. Hallelujah. Pero sa kalagitnaan po ng laban, kahit marami pong nagpuputukan, marami pong mga bombang narinig po niya, still, His word is being obeyed or pinapakinggan ng kanyang army. Amen po ba? Nade-distract ba ang general in the center of war? Of the fight? Hindi po siya. Amen po ba? He is still in line with his mission to accomplish. Amen po ba? Hallelujah. Wala pong general of the army na siya'y tumatakbo. Kasi pag tumakbo yung pinaka-leader, anong gagawin ng mga nasa baba po niya? Tatakbo din sila. Amen po ba? Kaya yung general of the army is always on the go. Para po yung kanyang mga tauhan, they are still fighting. Amen. That's why, my beloved brethren, sa ating po mga buhay, kailangan po na kung meron kang laban sa buhay mo, huwag kang tumigil. Huwag kang sumuko sapagkat our commander of our faith is alive. Amen po ba? Jesus is alive. Hello? Ang Panginoong Hesus po, this should be the greatest tragedy of human history. Why? How? When Jesus will follow His own will against God's will. Sino po nakaalala sa Garden of Gethsemane? Garden of Gethsemane. Ano po yung prayer ng Panginoon Hesus at that time before He is going to be arrested by the Roman soldiers? Diba, doon po sa time na yon, alam niyang siya po'y mamatay po siya. Nag-pray po siya doon sa garden. Sabi niya doon, Lord, hindi ko kaya yung paraphrasing, hindi ko kaya yung bagay nito. Siya po'y troubled. To the point na siya po'y nagpawis ng dugo. Kasi nga po, alam po niya yung mangyayaring mamamatay po siya. Pero sabi ng Panginoon Hesus, not my will, but your will be done. Amen. Hindi po sumuko ang Panginoon Hesus. Kaya nga po, to the point of obedience, He sacrificed, He offered His body hanggang namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi po sumuko ang Panginoong Hesus para sa kaligtasan mo na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kung makikita po natin yung revelation na yon, na hindi sumuko ang Panginoong Hesus para sa kaligtasan mo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin, hindi kinaya ng Diyos Ama. Di ba ang Panginoon Hesus nung siya po'y nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo? Ano po yung sinabi po niya? Alam po niyang namamatay na siya po'y naghihirap na po siya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoon Hesus, He prayed this prayer. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Ang Panginoong Hesus, umiiyak po siya in agony, in pain when He was there hanging on the cross. But God the Father, He chose not to rescue His Son in that agony. He chose to sacrifice His Son to die on the cross. And He put His eyes away from His dying Son because of His love to humanity. For His love
for you and to me. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but will have an eternal life. Amen po ba? Mahal na mahal ka ng Panginoon Jesus. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw man po ay nanghina, ikaw man po ay nag-backslide, ikaw man po ay nawalan po ng pag-asa, ikaw man po ay lumamig sa Panginoon, the Lord is saying to you, come to me, all you are weary and heavy burdened, and I will give you rest. Amen po ba? Hallelujah. That's why, my beloved brethren, I told you, being a member of any church, being a member of this church will not save you, but only your personal relationship with Jesus as your Lord and your Savior. Amen po ba? Pumunta ka man po ng church every Sunday. Ikaw man po ay nandoon at nagpumapalakpak. Ikaw man po ay nagpupuri sa Panginoon. But if your heart is away from Jesus, this will disqualify you to have that eternal life. Kailangan po buong puso po tayong manampalataya sa ating pong Panginoon Jesus. Amen po ba? Hallelujah. That's why, my beloved brethren, malapit akong matapos. Tawag ko na po yung pong ating pong mga hallelujah, mga music minister. Sabi niya po doon, hallelujah, we need to surrender our life to the Lord. Hallelujah, we need to surrender. Take His yoke upon us. At tayo po ay magkakaroon po ng kapahingahan. Amen po ba? Hallelujah. Praise God, praise the Lord. Hallelujah. So sa aking pong conclusion, sabi niya doon, sa ating pong conclusion, sabi niya doon, in a world that is restless, sa Tagalog sabi niya doon, sa isang mundong puno ng pressure at pagod, ang paanyaya ni Jesus sa Matthew 11 ay isang paalala sa atin. An active invitation for us. Come to me. Hindi ito simpleng sermon, ito po isang banal na pagtawag sa iyo. Bumalik ka sa Panginoon. No matter the condition of your heart, no matter the condition of your life, come back to the Lord and reason together again to the Lord. Amen po ba? Hallelujah. Kung lumayo ka man po sa Kanya, bumalik ka na sa Panginoon hanggang maaga pa. Baka ikaw ay maiwanan in the rapture of the church. Hello? Hallelujah. Alam po ninyo, pag ikaw ay iniwanan sa rapture of the church, the sudden appearing of the Lord Jesus, you will suffer together with the people who don't believe to Jesus. Perilous times, troubled times, tribulation period is coming. Come back to the Lord. Come back to the relationship to the Lord Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras pang ito. Hallelujah. Praise God, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay hindi simpleng sermon. Ito po ay divine call. Pag isuko mo ang buhay mo sa Panginoon Jesus, pag ikaw'y lumapit sa Kanya, ilagay mo yung pong pamatok, yung sangol, yung yoke ng Panginoon sa sarili mo, matuto po tayo sa Kanya, ay doon lamang po natin matatagpuan ang tunay na buhay, tunay na kapayapaan sa mundong ito. Sila man po ay maggegera, wars and rumors of wars, even famine, even earthquakes, even hurricanes will come if your faith is anchored to the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. You will not fear. You will not worry. You will not be anxious of everything or anything in your life because you are fixing your faith to the author and perfecter of our faith. His name is Jesus. 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 Anchor your faith to Him. Anchor your faith to Him. He is still saying today, come back to me, my child. Come back to me, my child. Let us reason together. Let us reason together.
Surrender your life to Him. My beloved brethren, this is a call for us. Even though you are 10 years, 20 years, 30 years as Christian, the Lord's call to you. Come back to me. Come back to me. Make me your priority. Make Jesus the priority of your life. And you will never be the same again. Your life will never be the same again. Rabashia, Rabakanda, Rabasaya, Rabakanda. Come on. Hallelujah. Lift up your hands. Lift up your hands. Hallelujah. Sing that song. To Jesus, I surrender, Lord. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. Hallelujah. Cut to the hearts of your people. Convict them, oh God, to come back to you. Yes, come on. Yes, surrender your life to Jesus. Jesus. Give my all. I give you my heart. I give you my soul. Yes, come on. Hallelujah. Can you put your right hand to your heart right now? Hallelujah. And your left hand, hallelujah, towards heaven. Say it. Jesus, I surrender. Yes, Lord. Holy Spirit, let the spirit of conviction be upon your people, O God. Hallelujah. Let there be repentance. Let there be repentance. Hallelujah. Come back to the Lord. Surrender. Oh, yes, to Jesus. To Jesus. To Jesus. Jesus. Surrender. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. Convict your people, Lord, to come back unto you. My heart, I give you my soul. To Jesus I surrender. As your eyes are closed today, as your left hands are lifted up toward heaven, and your right hand in front of your heart, my beloved, the call, the invitation of the Lord Jesus in His Word is still active today. The Lord says, come to me. You are those weary and heavily laden. Take my yoke upon you, and I will give you rest. Siguro kapatid, pagod na pagod ka na sa buhay mo. You don't know the remedy. You don't know how to solve your problems. That's why sometimes you try to end your life. But I told you, the word of the Lord is still active, telling to you, come to me, my child. Surrender your life to me. Make me your priority. And if that's you, surrender your life to Him. Only in Christ Jesus can you find salvation. Only in Christ Jesus you will find rest. My beloved brethren, if you are ready to receive and come back to the Lord, follow me with this prayer. A prayer of repentance. A prayer of surrender. A prayer of acceptance that apart from God, you can do nothing. Say it with your mouth open, believing in your heart. Say it, Father God, in the name of Jesus, I recognize
that I have sinned before you. I repent, Lord, for all my sins and iniquities. Cleanse me and wash me with the blood of the Lord Jesus. Holy Spirit, purify my soul, O God. I believe that Jesus died on the cross of Calvary for me. And today, I believe in my heart. I come back to you, Lord Jesus. I confess with my mouth that you are my Lord and my Savior. Come into my heart. Dwell into my life, Lord. Make my body as the temple of the Holy Spirit. Help me, Lord, to become victorious. I come back to you, Lord Jesus. I take the yoke, O God. Your yoke, O Lord, will be upon me. I surrender everything to you. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. And today, the altar is open for you. If you want to surrender your life. If you are suffering from sickness and disease in your body, sinuko na ng doktor ang situation mo. There is a great news. Jesus is still alive. Alive and forever and ever will be our healer, our deliverer. Whatever impossible situation today na sinuko na ng doktor, na hindi mo na kayang gamutin, hindi mo na kaya ang na sulbahin. If you are suffering from financial lack, financial poverty, if there is impossible things that you don't know, if you want miracle from God, believe by faith. Come into the altar right now. Hallelujah. Tinatawag ka sa oras na ito. Movement will bring miracle to you. Movement will bring breakthrough to you. Come forward right now, and we will pray for you, my beloved. Come on, hallelujah. Yes, hallelujah, Pastor Abby. Sige po, sa mga nais na gustong mapag-pray, ang altar po ay open po sa inyo. If you want to activate your breakthrough, the Lord says, come to me. All you are heavily laden, and I will give you rest. Hallelujah, Lord. I surrender all. I surrender all. In Christ alone, once again. In Christ alone. I put my... In Christ alone, I place my trust in you, O God. Hallelujah. I place... Sino man sa inyo ang meron pong mga himalang gustong maranasan in your family, in your health, even in your children, in your work, in your finances. Activate the breakthrough in your life by putting your faith in God. Hallelujah. Jesus, I surrender. To Jesus, I give my all. Yes, Lord. Ano mang